Magandang gabi po sa bawat isa at maging sa mga nanonood po sa kanya-kanya pong tahanan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Proverbs 3, verse 5 hanggang 6. Muli po, Proverbs 3, verse 5 hanggang 6. Sabi po dito, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Verse 6, "In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight." Sabi po sa Tagalog, "Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siyang ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin." Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras po na ito na makakaparinig po kami ng iyo pong salita. Lord, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at maging ang iyong lingkod na maituro po ito ng may kabuluhan. Lord, salamat po, mapagpala ka po sa lahat po ng mga bagay po na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng pag-aaralan po natin sa gabi pong ito ay Way to His Will. Daan patungo sa kalooban ng Diyos. Alam ko po maraming beses na po natin itong napapakinggan sa mga tinuturo po sa atin. Isa po ito sa most quoted verses in the Bible, pero gusto ko pa rin po itong i-share sa bawat isa sa atin. Ito pong book ni Solomon ay nagtuturo at nagbibigay po sa atin ng wisdom kung ano po yung dapat nating gawin, kung ano po yung dapat nating mga kailanganin sa paghaharap po sa buhay. Ano nga po ba yung gustong ituro sa atin ng mga talatang ito na binasa po natin? So, ilang paraan po na nakita ko dito para tayo po ay maging matibay sa ating pananampalataya at para po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Una po yung submission. Sabi po dito, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Marami pong tao, yung kapag po nakakaranas sila ng problema nila, confident na po sila. Yung bang, kaya ko to. Ano lang naman to, maliit lang naman to. Kahit maliit po yung problema natin o malaki, dapat po, isuko po natin ito sa Panginoon. Hindi po natin dapat isipin na, kaya ko naman to. Diba? So, mamaya ka na, Lord, kasi kaya ko naman po ito, kaya ko naman i-handle. Malakas naman ako, may pera naman ako, kaya ko itong bilhin. Hindi po ganon. Dapat ang isipan po natin, talagang unahin po natin ang Panginoon. Huwag po natin siyang papangunahan. Kailangan, ang Diyos po yung manguna doon po sa mga gagawin natin. May mga times po na kapag okay na yung lahat, smooth na po yung buhay, o kaya pumapabor po sa atin lahat, feeling mo dahil ito sa diskarte mo, alam mo yun, yung nakaya mo yung problema mo, pero tingin mo dahil sa kakayanan mo to. Kasi dahil yun sa talino mo, dahil yun sa kaya mong i-handle yung problema mo. Pero minsan po, may time na mali po talaga yung ganon. Imbis na ang Diyos po yung hinga natin ng tulong, yung kakayanan mismo natin yung ating napapanguna. Minsan po nakakalungkot dahil may mga tao na hindi nila kinikilala or tinitignan na sa bawat sitwasyon ng buhay nila, kasama nila ang Diyos. Okay po? So, dapat po, lahat ng bagay sa buhay natin, lahat po ng pinagdaraanan natin, even yung victory natin, isipin po natin, kasama natin ang Diyos. Hindi po natin dapat iniisip na dahil to sa atin, kundi dahil ito sa Panginoon. Amen po? Sabi po sa naunang verse, "Trust in the Lord with all your heart." Magtiwala po tayo sa Panginoon. I-submit po natin yung sarili natin ng buong buo. With all your heart. Sinasabi po sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. Once po kasi na sinabi natin na nagtitiwala tayo sa Diyos, dapat wala nang room yung pagdududa sa atin. Di ba po? Yung nagtitiwala ka sa Diyos na papagalingin ka, pero nagdududa ka naman na baka mamaya hindi ka gumaling, ganito, ganyan. Nagtitiwala ka sa Diyos na
makakabayad ka sa utang mo pero nagdududa ka, baka mamaya, ganito yung mangyari. Nagtitiwala ka sa Diyos ng buong buo, pero may pagdududa ka pa rin na, baka mamaya mawalan kami ng pera, baka mamaya magkulang kami. Di ba po? Alam ko po, minsan, kahit kahit mga Kristiyano na tayo, nandoon pa rin yung pagdududa sa atin. Nandoon pa rin yung takot na baka ganito yung mangyari. Diba? Pero, ang tingin ko po doon, parang hindi tayo nagtitiwala ng buo sa Panginoon. Kasi may konti pang pagdududa. Kapag po sinabi na magtiwala tayo ng buong buo sa Panginoon, wala na talagang pagdududa doon. Talagang yung isip mo, nakapokus na doon sa gagawin ng Diyos sa atin. Di ba po? Aminin po natin, minsan kapag may problema, nauuna pa nating isipin yung solusyon bago mo ipag-pray. Di ba po? So kapag may problema tayo, andito na agad yung solusyon. Ganito gagawin ko. Pero minsan nakakalimutan natin na mag-pray muna. Kahit tingin po natin na alam na natin yung solusyon, una po dapat, unahin natin yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Yung nagbibigay sa atin ng talino na magawa yung solusyon po na yun. Di ba po? Pag po nagtiwala tayo sa Diyos ng buong buo, talagang ipaubaya po natin sa Kanya. Hindi lang po ito patungkol sa pagsubok or mga pinagdaraanan po natin sa buhay. Kailangan din po isubmit natin sa Panginoon yung kahit yung blessing natin, kahit yung pagtatagumpay natin, submit pa rin natin ito sa Panginoon. Di ba po? Kasi baka mamaya ang isipin natin, ang susuko ko lang sa Diyos yung problema ko. Pero yung achievement mo sa buhay, hindi mo sinusuko. Di ba? Yung kapag yumaman ka na, nakakalimutan mo na yung Lord, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Kapag nakuha mo na lahat, nakakalimutan mo na siya imbis na isuko mo muna sa Kanya. Ito pong trust in the Lord with all your heart. Lagi po natin itong naririnig. Marami na pong tao yung grabing panghawakan po yung mga talata po na to. Yung relate, lalo na kapag po may pinagdaraanan tayong pagsubok. Tingnan din po sana natin kung ano po yung side ng success natin. Kung napapapurihan pa ba natin siya, kung talagang sinusuko ba natin sa Kanya, or yung problema lang yung kay Lord, tapos yung achievement mo sa iyo na. Okay po. Kung financially stable po yung pamilya mo, tapos lahat po ng mga anak mo nakatapos na, lahat ng gusto mong bilhin mo na. Lahat ng sakit mo gumaling na, di ba po? Minsan nakakalimutan po natin na isubmit ito sa Panginoon. Lahat ng meron ka or meron tayo, kailangan po nating isubmit ito sa Panginoon. Di ba po? Itiwala natin sa Lord, lahat po ng meron tayo, kasi ito po ay pwedeng mawala. Kung ano po yung iniisip natin na meron tayo, baka mamaya mawala. Pero kung kapag wala tayo, pero nagtiwala tayo sa Diyos, ito po ay ibibigay niya sa atin. Lalo na po tayo ay nagkaroon na ng relasyon sa Kanya. Lean not on your own understanding. Naniniwala po ako na lahat po tayo may binibigay na karunungan ng Diyos. Di ba po? Pero, ang sinasabi po dito, huwag tayong manangan dun sa sarili nating karunungan. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, pero dapat hindi tayo doon mag-focus, kundi doon sa nagbigay ng karunungan sa atin. Hindi po natin alam lahat, pero ang Diyos alam lahat. Tayo po ay nagkakamali, pero ang Diyos hindi po siya nagkakamali. Yung submission po, kasama po dito yung pagiging humble, yung pagiging mapagpakumbaba po natin. Ipaubaya mo sa Lord ang lahat. Kung may paraan na isasangguni mo muna sa Kanya, kasi baka mamaya gumawa ka ng bagay na gusto mo pero hindi mo pala
sinaguni sa Panginoon, baka mamaya magkamali ka. Di ba po? Pero kung ang Diyos yung uunahin mo, itatama ka niya. Hindi ka niya papabayaan. Marami tayong di nakikita, pero nakikita ng Lord. Marami tayong hindi alam na alam ng Lord. Marami po tayong hindi kaya, pero kaya naman ng Lord. God expects that you will trust Him with all your heart. Not just a part of it. Pag hindi buo yung pagpapasakop mo sa Kanya, yung pagtitiwala mo, ibig sabihin, kine-question mo ang Lord. Kapag meron ka pang konti na hindi ka pa nagtitiwala sa Kanya, ibig sabihin, kine-question mo siya. Kasi, Lord, baka mamaya hindi mo to kaya. Ako muna. Di po ganun. Dapat talagang isurrender natin lahat ng pananampalataya natin sa Diyos. Okay po, sana yung pagdududa sa atin, wala na kahit kakaunti. Kasi, nagtiwala ka na ng buo sa Diyos eh. Bakit mo pa siya questionin? Hayaan po natin na kumilos ang Diyos. Ipakita po natin talaga na nagtitiwala tayo sa Kanya. Di ba po? Alam ng Diyos na totoo ka nagtitiwala at alam niya kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya kung pipiliin po natin, piliin na po natin yung buong buo na magtiwala tayo sa Kanya. Amen po? So, una po, submission. Pangalawa po, recognition. In all your ways, acknowledge Him. After natin magtiwala sa Diyos, dapat po i-recognize natin ang Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Mahirap magtiwala sa tao. Diba po? Mahirap po magtiwala sa tao. Kahit kakilala mo siya, mahirap pa rin siyang pagkatiwalaan. Pero sa Diyos po, hindi. Ang Diyos po, hindi siya mahirap pagkatiwalaan. Dahil may relasyon tayo sa Kanya, dahil sinuko na po natin lahat sa Kanya, even yung buhay po natin, i-acknowledge po natin siya na parte po ng buhay natin. Ito man ay hardship or victory, dapat po, i-acknowledge po natin siya. Nalampasan mo na yung problema mo. Nagtagumpay ka na, gumaling ka na, pero na-acknowledge po ba ang Panginoon? Sinabihan mo ba na ang Panginoon na, Lord, salamat po kasi napakabuti mo? Sinabihan mo ba ang Panginoon na minsan na, Lord, salamat po kasi dakila ka po sa amin, kasi pinagaling niyo po ako. Or pagkagaling mo, nakalimutan mo na siya. Or pagkakuha mo ng bagay na gusto mo, nakalimutan mo na siya. Di ba po? Minsan nakakalungkot po yun na kapag nakuha na po natin lahat, nakakalimutan natin yung nagbigay. Nakakalimutan po natin yung nagpala sa atin. Inaalala lang natin siya kapag tayo po ay may problema, kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay may gustong hilingin, pero kapag nakuha na natin, wala na. Di ba po? Sa mga estudyante po, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, naalala mo ba ang Panginoon? Nakapagtapos ka na ng pag-aaral, mataas yung grade mo, naalala mo ba ang Panginoon na nagbigay ng knowledge sa'yo? Naalala mo ba ang Panginoon na siyang tumulong sa'yo doon sa mga proyekto mo, doon sa mga bagay na nahihirapan ka? You have to let go what you think you know so that God can show you the truth. Kung mataas na yung position mo sa work, i-recognize mo yung Lord na nag-promote sa'yo. Di ba po? Kasi, tulad po ng sinabi ko kanina, baka mamaya, akala natin, dahil iyon sa sarili natin, na-promote tayo kasi magaling tayo, ginalingan natin. Na-promote tayo dahil mabuti tayong tao. Pero yung Diyos po nag-promote sa atin, hindi natin na-recognize, hindi po natin na-acknowledge. Di ba po? So, dapat po, sa lahat ng pagkakataon, talagang i-acknowledge natin ang Panginoon yung may kagagawa ng lahat ng ito. Tanungin muna natin siya. Hingin po muna natin yung opinion niya. Kapag may ginagawa tayo, mag-pray po muna tayo. Hingin po natin kung ito ba talaga ay kaloob ng Panginoon or hindi. Ito ba talaga ay yung
tamang gagawin natin or hindi. Di ba po pagka may pumuri po sa atin, ang sarap po sa pakiramdam. Di ba po? Ang sarap po sa feeling na ay, may nakaka-appreciate sa akin. Di ba po? Pero kapag yung hindi ka na hindi ka naalala, parang ang sakit naman yun. Oh, ako gumawa nito, hindi ako naalala nito. Sa school po, di ba, pagka yung may activity, ako gumawa nito bakit ito yung mataas yung grade? Ako hindi. Di ba po? Isang beses po, ako po ay, nagluto po ako ng nilagang itlog para po kay Lucas. Sabi po sa akin ni Lucas, sarap luto, Papa. Nilagang itlog lang po yun. So, ang sarap sa pakiramdam. Kasi kahit nilagang itlog, na-appreciate ka ng anak mo, di ba? So, ganun din po ang Panginoon. Kapag ina-appreciate po natin siya, natutuwa siya. Pero kapag po nakakalimutan natin siya, nalulungkot siya. Di ba po? Kapag po dito kami kumakain, sasabihin po ni Lucas, sarap luto, Lola Tel. Kasi ang akala po niya, lahat po ng niluluto dito, niluto po ni Ninang Tel. Kahit iba-iba po yung nagluto. Si Ninang Tel po yung yung ina-acknowledge niya. So, ganun po tayo. Ano man po yung marating natin sa buhay, ano man po yung makuha natin, lagi po nating i-acknowledge ang Panginoon. Okay po. Masarap po kasi yun. Yung, halimbawa, sa bahay niyo po, Mama, ang sarap naman ang luto mo. Diba? O kaya, uy, ang galing-galing mo naman. Ang tali-talino mo naman. Diba? Ang sarap po nun. Kesa dun sa i-acknowledge ka pero masama naman yung intention. Ang ganda-ganda mo naman. Pautang nga ako. Uy, ang ganda-ganda mo. May Gcash ka ba? Diba po? Minsan nga po tayo nagtatampo pag ginawaan po tayo ng hindi maganda. Di ba po? Minsan nakakaselos yung ito na-appreciate pero yun sa'yo hindi. Ganon din po ang Panginoon. Minsan nagseselos din siya na bakit ito pinuri mo? Yung sarili mo pinuri mo pero ako hindi. Di ba po? Pero dapat lahat po ng papuri sa Diyos lang. Kung may matanggap man po tayo, ibalik po natin yung papuri sa Panginoon. Di ba po? Uy, sinabihan ka ng, ang ganda mo, to God be the glory. Di ba? Ang pogi-pogi mo naman, to God be the glory po. Di ba? Yung ganon. Maliit na bagay, pero sa Diyos po, napakalaking bagay po nun. Yung sabihin mo yung pangalan niya sa lahat ng ginawa mo, maalala mo siya. Di ba po? Minsan po, inaalala lang natin ang Panginoon, ina-acknowledge natin siya kapag mayroong pangit na nangyari sa atin. Halimbawa po, nagkasakit tayo, sasabihin natin, ano ba yan, Lord? Bakit ako nagkasakit? Diba? Ano ba yan, Lord? Ba't kami dumadaan sa gantong problema, ganon? Imbis na yung ganon po yung iisipin natin, ang isipin po natin, Lord, salamat po kasi kasama po kita kahit dumadaan ako sa problema. Lord, salamat po kasi alam ko po pagtatagumpayan niyo po ako. Lord, salamat po kasi kahit na ganito po yung kalalagayan natin, nakakaraos po kami. Di ba po? Kahit sa mga simpleng paraan, pag in-acknowledge natin ng Panginoon, napakalaking bagay na po yun sa Kanya. Matutuwa siya sa iyo, pagpapalain ka pa niya. Maging grateful po tayo palagi. Di ba po? Lagi po tayong magpasalamat sa Diyos, kahit na pangit or maganda yung nararanasan natin, magpasalamat po tayo sa Diyos. Di ba po? Yung marami kang labahin, pagpasalamat mo sa Diyos yun. Kasi yung iba walang sinusuot, walang damit, di ba? Yung marami kang hugasing pinggan, pagpasalamat mo sa Diyos yun. Yung iba nga walang kinakain. Di ba po? So, iyon po. Lagi po natin i-recognize ang Panginoon. Lagi po natin siyang i-acknowledge sa buhay po natin. Hindi po sana tayo yung mataas, kundi ang Panginoon. Doon natin mapapakita na talagang may authority ang Panginoon sa buhay po natin kapag in-acknowledge po natin siya.
Sometimes relying on your own wisdom or intelligence will mislead you. Minsan po, kapag nananangan tayo dun sa sarili nating karunungan, doon po tayo nagkakamali. Doon po tayo bumabagsak. Yung alam mo na, yung kala mo kaya mo na pero hindi pa pala. Di ba po? Kami po sa JRK, kahit alam na po namin yung topic na tinuturo po namin, lagi po kami nagpe-pray, lagi po kaming humihingi pa rin ng wisdom sa Panginoon. Alam po ng mga teacher yan, yung kahit ilang beses na namin tinuturo to, pero kapag papasok po kami sa mga room, nagpe-pray pa rin po kami na Lord, give us knowledge and wisdom. Kasi iba pa rin po yung wisdom na nanggagaling sa Lord. Iba pa rin po yung knowledge na nanggagaling mismo sa amin. Kapag lagi po nating nire-recognize ang Panginoon sa buhay natin, madali nating malalaman, madali po nating mare-recognize kung tama ba o mali yung gagawin natin. Yung decision na gagawin po natin. Depending on God is not a weakness. Again, depending on God is not a weakness. It's acknowledging His strength. Amen po. So, maikli lang naman po ito. Yung una po, submission. Pangalawa po, recognition. And last po, number 3, direction. And He will make your path straight. After po nating i-submit sa Panginoon lahat, after po nating i-acknowledge ang Panginoon sa lahat po ng buhay natin, makikita po natin dito yung direction ng Panginoon na nakalaan para sa atin. Minsan po, may mga pinupuntahan po tayong lugar na kahit alam po natin, may pagkakataon na naliligaw po tayo. Yung, lalo na po kapag po di ba po may application po na tinatawag na Waze na nagtuturo po ng daan sa atin. Pero minsan, yung ganun pong mga bagay, nagdudulot din po sa atin ng masama. Minsan naliligaw po tayo. Minsan po, ang dead end na pala yung pupuntahan natin, di ba po? Pero kapag po ang Panginoon, yung nag-direct po ng buhay natin, hindi po tayo maliligaw. Ano po yung mapapansin natin kapag iba po yung pinanggalingan ng direksyon. Halimbawa po, may pupuntahan tayo. Di ba minsan po, nagtatanong-tanong tayo sa mga tao na nakakasalamuhan natin, pero iba pa rin po yung sinasabi nila. Kasi baka mamaya, yung pinagtanongan natin, hindi naman din pala sila tiga doon, na padpad lang. Di ba po? Pero kapag po sa Diyos tayo nagtiwala, kapag po sa Diyos tayo humingi ng tulong, hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Meron naman po talagang mga porsigido, hahanap po ng paraan para po maabot yung gusto nila. Pero ang gusto po sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng porsigido na umasa sa Kanya. Imbis na magpursigi ka na gawin ko ano yung gusto mo, magkaroon po tayo ng porsigido na talagang ang Panginoon yung manguna sa atin. Di ba po? He will make your path straight. Sa Lord po, walang shortcut. Pero siguradong makakarating ka sa inihanda niya para sa iyo. Hindi po natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari bukas, sa mga susunod po na araw. Pwede ngayon okay ka, pwedeng bukas okay ka, pero sa mga susunod na araw, hindi na, may mga problema ka na. Pwede ngayon maganda yung panahon, pero bukas uulan. Parang ganun po, di ba? Pwede ngayon may pera ka, bukas wala. Pwede ngayon maganda yung hanap buhay mo, pero sa susunod, hindi na pala. Kailangan po tayong magtiwala sa Panginoon. Yun nga po yung kasama natin ng Diyos. Maganda na yung plano niya sa atin. Di ba po? Magkakamali po tayo sa buhay. Pero kapag po sa Diyos tayo umasa,
yung direction po ng buhay natin, hindi po tayo maliligaw. Minsan po kapag alam natin yung daan, akala po natin okay lang, pero baka mamaya may mga problema pala, may mga roadblocks pala na haharapin tayo. Akala mo okay na yung daan, pero mamaya pala may asong biglang sumulpot, di ba? Ang galing mo magmotor, para may asong biglang, di ba? So maaksidente po tayo. Pero kapag ang Panginoon po yun ang una sa atin, kahit na yung mga hadlang sa buhay natin, aalisin po niyan. Bibigyan na tayo ng isang magandang daan para hindi po tayo mapahamak. Maaaring malaki po yung pagkakamali na nagawa natin. Pwedeng gipit na gipit ka ngayon or feeling mo wala ka ng pag-asa. Pero ang masasabi ko lang po, sa Panginoon, walang dead end. Yung kahit problemado ka na, sa Panginoon, may kasagutan yun. Yung akala mo walang-wala ka na, akala mo wala ng pag-asa, sa Panginoon, hindi pa tapos yun. Meron pa siyang magandang gagawin sa buhay mo. Hindi ka hanggang dyan na lang. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi po tayo hanggang dito lang. Yung kala mo okay na yung lahat sa'yo, pero may maganda pang plano ang Panginoon. Hindi porket nakapagpagawa ka na ng bahay, akala mo yun na yung plano ng Diyos sa'yo. Malay mo, bigyan ka pa niya ng mas malaki. Hindi porket nakapagtapos ka ng pag-aaral, hanggang doon na lang ang Diyos sa'yo. Pwedeng i-promote ka pa niya sa mga magiging trabaho mo. Di ba po? Hindi porket na maganda yung grade mo, hanggang doon na lang yung plano sa'yo ng Diyos. Malay mo, ang gusto pala ng Diyos ay hanggang sa mag-college ka, ay maganda yung grades mo. Di ba po? Yung akala mo na kapag maganda na lahat sa'yo, pero iba pa pala yung plano ng Diyos sa atin. Di ba po? Minsan kasi hindi natin matatalo kung ano yung pag-iisip ng Diyos. When you involve God in every step you take to rectify a situation, you will arrive at the right solution. Kapag may intimate relationship tayo sa Panginoon at binigyan po natin sa Kanya lahat po ng access sa buhay po natin, lahat at buong buo, hindi po tayo makakorner ng mga pagsubok. Kapag po pinagkatiwala natin sa Diyos lahat sa buhay natin, hindi po tayo makakorner ng pagsubok. Pwede po tayong dumanas ng pagsubok, pero yung makorner ka, hindi po yun. Lalo na kapag ang Diyos ang kasama natin. Pwede niyang halwiin lahat ng problema mo. Di ba po? Yung akala mo, pinapalibutan ka na ng mga pagsubok, pero hindi pa. Ang Diyos, hahawiin niya yun para magtagumpay ka. Amen po. So, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Pag wala po kasing guidance ng Panginoon, pag hindi po tayo humingi ng pagsama niya, marami tayong makikita na magagandang daan. Marami po tayong makikita na daan na pwede natin daanan, pero mali pala. Yung maganda yung daan, pero akala mo ay iyon na yun. Iba pala yung daan ng Panginoon. Mas maganda pala doon sa inaakala mo. Rejection is God's way of saying wrong direction. Again, rejection is God's way of saying wrong direction. Kapag po nireject ka ng Panginoon, ibig sabihin po yun, mali ka, mali yung dinadaanan mo. Minsan po, pagka may gusto po tayo, tapos di po natin nakuha, nagtatampo po tayo sa Panginoon. Ang isipin na lang po natin, sige po Panginoon, kung hindi po ito yung kalooban mo, alam ko po may maganda kang kalooban. Yung hindi nabigay sa iyo ng Panginoon, akala mo walang ginagawa ang Diyos sa iyo. Yun pala may mas maganda. Lord, gusto ko po ng gantong bahay, nakasave na sa phone mo. Iba pala yung gusto ng Panginoon sa iyo, mas malaki. Yung may ganito na yung plano mo, Lord, gusto ko po ng gantong sasakyan. Pero iba pala yung plano ng Diyos sa iyo, mas maganda.
Lord, gusto ko po makapag-aral sa ganitong school. Pero iba pala yung gusto ng Panginoon sa'yo, yung mas mapapabuti ka. Baka kasi mamaya ibigay sa'yo ng Panginoon yun, aabusuhin mo o kaya mapasama ka. Di ba po? So, ang gusto po ng Panginoon, yung makakabuti sa atin. Diyos lang po ang makakapagpatuwid sa atin. Ang kailangan lang po natin, hayaan na yung Diyos, yung kumilos sa buhay natin. Maging sensitive po tayo sa boses niya, sa pangungusap niya, sa direction na binibigay po niya. Trust God and He will lead you to the right direction. Amen po. So, yung number 1 po, recognition. Yung pangalawa po, submission. Hindi po kayo nakikinig Okay. Yung number 1 po, submission. Yung pangalawa po, recognition. And yung pangatlo po ay direction. Ayan, nakikinig naman pala kayo. Narinig lang sa katabi Okay. Para po sa ating conclusion, trust the direction that God leads you. God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile. Totoo po ito, hindi sinabi ng Diyos na magiging madali yung paglalakbay mo sa buhay. Hindi magiging smooth yung daraanan mo. Pero ang sinasabi po niya ay sulit pagdating dun sa inihanda niya para sa atin. Lahat po ng pagod, pagtitiis natin, yung sacrifice po natin, kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon, sulit na sulit, walang sayang. Amen po. Sulit na sulit po ang pagtitiwala sa Panginoon.